Okay, basahin ko lang itong text sa ating listener engineer at Okay. may reaksyon. Okay, mula kay si ating partner, no? Si Romuel Alarcon, ang sabi niya, partner, ang ipinakita ni President Noy ay sincerity, pero hindi sapat ang ganon. Dapat ay package deal. Hindi lang president, kundi that should trickle down to the bottom. Yan ang sabi niya. Tama yun, kasi kahit na sincere nga yung gusto niya, pero hindi realistic na mangyayari yun. Hanggang hindi sapat yung puwersa na magpapasatupad yung kanyang sincerity. And the only way na meron magpapasatupad nga nun, sapat yung mga tao, which in this case is the NBI. Sapat sila para ipasatupad yung kanyang kagustuhan. At gaya ng sinasabi mo kanina, kung susundan ko, na dapat para lumakas din ang NBI at iba pang mga intelligence agency dito sa bansa, ay dapat magkaroon ng isang provision sa konstitusyon na nagtatalaga sa mga ahensyang ito para sila ay mapalakas at magkaroon ng sapat na suporta upang sa ganoon ay magawa nila ang paglaban sa korupsyon. Tama. Hindi lang sa corruption kung hindi ma-enforce lahat ng batas. Aha. So, kung talagang sincero pala si Pinoy, na gaya niyang ibig ipatawag sa kanya, kung sincero pala talaga si Pinoy na maisakatuparan ang lahat ng kanyang binanggit sa kanyang inaugural speech, ay hindi niya maiiwasan na galawin ang tinatawag na Cory Constitution, At dahil siya ang mag-aamyenda nito, pwedeng sabihin Noy-Noy Constitution naman. Kaya importante talaga na siya na lang ang magbago doon dahil hindi masyado masakit dahil anak naman siya ni Cory. Kung later on mag-fail siya, babaguhin nila nga talaga ang Constitution dahil hindi rin pala umubra yung sincerity lang ng isang tao. Kung hindi talaga kailangan kaliputin yung Constitution. Mas masakit na yun dahil siya na sana ang gumawa, hindi pa siya. So, it would be a squandered opportunity. Pero kami naman, ang nababahala kami, yung ang tinatawag na squandered opportunity. Tapos kung maubos na ang pasensya ng tao, meron ng tendency na malaki ang problema. Okay, so ang advice for Pinoy ngayon ay dapat niyang pag-isipang maigi, ang sinseridad sa pagpaplano ng mga dapat gawin para maayos ang mga problema ng ating bansa ay dapat may katapat na batas na siyang hahanguan ng lahat ng implementasyon ng mga programa na nais niyang isagawa. At yan ay ang konstitusyon. Yeah. Lahat ng isip niya maganda, hindi mangyayari hanggang hindi yung meron mga maraming magpapasatupad lahat ng. Kaya't gaya nga ng sinabi mo ay kung meron may dapat pumalit sa konstitusyon na hindi gaanong magiging masakit o hindi gaanong magiging sampal sa mga Aquino ay ito na ang pagkakataon na dapat samantalahin ni Pinoy dahil kung mababago man ang konstitusyon at sa kanyang panahon ay tiyak na kung mabubuhay pa si dating Pangulong Cory Aquino ay tiyak na gugustuhin hindi niya dahil anak naman niya ang magbabago nito at bukod doon ay talagang ito ang hinihingi ng kasalukuyang pagkakataon o panahon dahil nga sa napatunayang marami ng hindi angkop sa konstitusyon ng ating bansa. Kasi 24 years na yan na constitution. Nakita naman ng mga mamamayan na pasama ng pasama ang sitwasyon. Ano po ba ang dahilan na i-keep yung constitution na hindi nga umubra na for 24 years?
At wala kang makitang needy. At syempre, engineer, nakikita ko rin personally, para sa aking opinion, na magiging madali ang pagmungkahi kung kaya Pinoy manggagaling na dapat magkaroon ng charter change dahil sa ngayon, ang mga Pilipino ay punong-puno pa ng pag-asa para sa bagong Pangulo. Ibig sabihin, kung punong-puno ng pag-asa ang mga Pilipino sa kauupong Pangulo, ay tsak na makikinig ang mga Pilipino sa anumang naising gawin ng bagong Pangulo ng ating bansa dahil nga sila ay punong-puno ng pag-asa na may magagawa ang kasalukuyang administrasyon para ayusin ang lahat ng problema lalo na sa pamamalakad ng ekonomiya ng ating bansa. Pero kailangan na bilisan niya kasi kailangan din ng transition period ng mamamayan para maging maintindihan na nila kung ano yung bagong constitution. Kasi kahit na bukas sabihin niya na, ito na ang bagong constitution, inaprobahan na ng Congress at ng Senate, mabibigla rin ang tao dahil iba na yung sistema ng buhay dyan na kailangan talaga ng transition period, parang siguro mga 2 years puro lang warning gano'n sa ano man yung mga violation or what. Pero natututo na sila na bawal pa yun. Next time na maulit nila yun, meron ng penalty or na na parusa. So pero ang ano nga niyan doon mismo sa Kamara at saka sa Senado, marami nang kukontra sa kanya noon. Lalo na yung pagbawas ng pork barrel. Sino ba naman ang Senado o Congressman talaga na napipirma din sa mga ganun na Si Pacman siguro, pipirma. Siya kasi may pera na siya. Pero yung iba kulang pa yung pera nila. Mahirapan mo sila makumbinsi. So, yung labanan pa lang sa Congress at sa Senate, tagal na yun. Ang pinakamaigi niyan, ilagay na lang niya sa referendum kung ano yung resulta ng tao. Wala na magagawa yung Congress at Senate. Pwede rin, At gaya ng sinasabi mo dapat samantalahin ni Pinoy itong aura ngayon ng mga tao na kung saan ay maganda ang kanilang tingin sa tuwing may bagong uupong Pangulo ng ating bansa. Dahil kung titignan po natin ang ating karanasan na sa tuwing pagkatapos po ng eleksyon ay talagang ang bagong uupong Pangulo ay palagi ang inaasahan. Palagi ang tumitingin na kung saan ang mga tao ay punong-puno ng pag-asa na makakagawa ng paraan ang mga bagong Pangulo para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At gaya ng ipinapahiwatig ng Americans for a Better Philippines, yan ang dapat samantalahin ngayon ni Pinoy upang isuggest na, gawin na ang lahat ng bagay na makakabuti sa ating bansa. Partikular, yung nga sinasabi ng Americans for a Better Philippines na dapat nang magkaroon ng amyenda ang ating konstitusyon habang ang panahon ay umaayon, Ang panahon ay umaayon sa bagong Pangulo na kung saan ang anumang sabihin nito o gawin nito ay tiyak na susuportahan ng mas maraming bilang ng mga Pilipino.